ng mga Kapinas, it runs in their blood. Ito ang walang pakundang akusasyon ng marami sa ating mga kababayan sa nakakakimbal na balita ng eksklusibong kumpirmahin ng Philippine National Police or PNP na nakalaboso sa kanilang entrapment si Margaret Maggie-Cacho, ang gobernadorial candidate ng province of Guimaras na siyang pinsang buo ng First Lady na si Liza Araneta Marcos. Ayon pa sa naging official report na ilabas ng Philippine Star sa kanilang official website, from Philippine Star, pinsan ni F. Liza Marcos na gubernatorial bet timbog sa CIDG Manila, Philippines, may basbas umano na Malacanang ang pag-aresto sa gubernatorial candidate sa Guimaras na si Margarita Maggie-Cacho na pinsan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ito naman ay kinumpirma ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG Chief PM Gen Nicolas Torre III matapos na madakip sa entrapment operation si Cacho dahil sa kasong estafa. Ayon kay Torre, sumulat sa kanila si Special Envoy to Transitional Crime Ambassador Marcos Lacanlao upang hulihin si Cacho ng Barangay Sabang, Sibuna, Guimaras na tumakbo bilang gobernador sa lalawigan ng Guimaras. Sa kanyang bahay dinakip si Cacho at kanyang katiwala na si Cayetano Liel, 48, residente ng Barangay Misi, Lambunaw, Iloilo. Dalawa ring miyembro ng Philippine Coast Guard na sina Apprentice Seaman Marwin Parpan, 31, mula sa Dipolog City at Seaman 2nd Class Rico Mailan, 27, mula sa Sundlot o Sandulot, Negros Oriental, na nagsisilbing personal security ni Cacho ang binitbit din ng mga otoridad. Kinumpiska sa dalawang PCG personnel ang 2 unit ng kalibre 45 na baril at mga bala. Sinabi naman ni Pro-6 Director PB Gen Jack Wanki na ginamit ni Cacho ang kanya magiging malapit na first family upang makapanloko. Nabatid na hininga ni Cacho ang complainant ng 1 million pesos para sa proyektong Private Motor Vehicle Inspection Center, Emission Testing Center ng Department of Transportation. Una na lang nagbigay ng 400,000 pesos ang complainant kay Cacho noong September hanggang sa mangulit ito sa halagang 600,000 pesos. Unang ma-secure ang kontrata sa DOTR. Nahaharap sa reklamong estafa sina Cacho at Liel. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Mabuhay po ang ating kapulisan, sana wag pa mapasila kung mag-aalok pa sila. Panindigan po ninyo ang pagiging tapat, mabuhay po kayo. Maraming salamat sa PNP at di po nila tinago at para naman malaman ng taong bayan. God bless sa atin, proud PNP. Salamat po. Huwag magpabili ng kaluluwa dyan sa mga abusadong pamilya ng government position." Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Ang maganda para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda, at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas. Grabe, ang sipag-sipag ni BBM mangampan nyo. BBM! Parang parang hindi ka presidente ng Pilipinas. Kami, sipag-sipag mo, halos araw-araw talagang kinakampanyan niya ang mga kandidato niya. Alam niyo mga lods bakit? Gusto niyo malaman bakit? Kaya hands-on siya ngayon. Kasi gusto niya patunayan na superior pa rin siya. Gusto niyang patunayan na nasa kanya ang kapangyarihan. Kasi nga naman, presidente siya. Kaya pansinin mo ang pagkadesperado ni Mr. President. Diba? Kung ano-ano na lang mga pinagsasabi niya. Tapos grabe sila ka-hardworking mga kampanya. Pero wala na BBM. Hindi mo na kami mauuto, BBM. Diba? Yung mga pinagsasabi mo. 3 years ka na? Sa 3 years mo, ano nangyari? Kaya huwag mo kami paandaran. No? Huwag mo kami paandaran. Kung yung iba na uuto mo, kami, gising na kami.
alam mo yan, ha? Alam mo yan na nanggagalaiti na sa inis ang mga Pilipino sa'yo. Pinagtatawanan ka na lang. Sayang, no? Na-regain nyo sana yung trust and respect ulit, eh. Pero anong ginawa mo? Diba? Nagkanda leche-leche. Kaya, deserve mo yan, no? Konting panahon pa, Mr. President, mararamdaman mo na ayaw na talaga ng mga tao sa'yo. Grabe mga lods, no? Ang kapal lang ng mukha ni BBM na sabihin na pinabayaan tayo ni Tatay Digong nung pandemya. Excuse me, BBM, hindi man perpekto, pero naaalala namin, halos every week may ayuda yun. Kitang-kita natin na hindi tayo pinabayaan ni Tatay Digong during pandemic. Tapos, how dare you na sabihin mo na pinabayaan at hinayaan lang ni Tatay Digong na maraming mamatay? Grabe ka talaga! Diyos ko, pasalamat ka kami during Tatay Digong's term nangyari ang pandemic. Kasi kung nangyari pa yan sa'yo, ambot sa kanding na may bangs, baka ubos, wala ka nang maibigay na ayuda. Kasi wrong timing naman kayo mamigay ng mga cash assistance. Wrong timing kayo mamigay ng mga ayuda. Walang kalamidad, walang sakuna, namimigay kayo ng ayuda, di ba? Baliktad talaga mga utak nyo. At least kay Tatay Digong, partida, ha? May pandemic pa yun, partida. Ang daming mga malalang krisis na nangyari during Duterte admin. Pero, na-deliver pa rin ni Tatay Digong na magbigay ng magandang proyekto. Eh ikaw, wala nang ang pandemic ngayon. Dapat mas mabilis at makita agad natin yung infrastructure sa Pilipinas, paganda ng paganda ang Pilipinas, yung maramdaman sana natin na nag-i-improve ang Pilipinas. Pero anong nangyari, BBM? Sinayang mo lang ang sinimulan ni Tatay Digong. Tapos ngayon, sisiraan mo ang Duterte admin? Sisiraan mo si Tatay Digong? Excuse me, hindi kami bobo at bulag. Alam namin kung sino ang may nagawa. Gusto kong i-share sa inyo itong Facebook Reels na napanood ko ngayon lang. Speech ng Pangulong Marcos Jr. Sa proclamation rally ng mga team sinusuka. I don't know kung saan ito, kung Lawag ba o sa Iloilo or pinakabago sa Carmen, Davao del Norte. Nako, habang ipinapakilala ang mga kandidato ng team sinusuka. Yan, Tolentino, banggit niya. Pinagmayabangan niya Tolentino. Sinabi pa naman niya na, ang una daw na nakapagdala ng tulong sa Leyte ng Bagyo Yolanda ay ang MMDA sa pangunguna ni then MMDA Chair Tolentino. Ay nako. Alam naman ng lahat. Mismo si then Congressman Martin Romualdez, may speech siya na sinasabi ang pinakaunang dumating sa Leyte, sa Tacloban na nagdala ng tulong ay walang iba kundi then si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Grabe, okay. Pakinggan natin ang speech. Nabanggit na po natin ang Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Ang katong akong ipada itong the other night, even around arrived Tacloban just this afternoon because they had to negotiate their way and may na sila nagtaman sila na atong 911 kumpleto na ikater. So yun na lagi na nakabot sila. I think we are the first, but I'm not saying that we are the only one who's helping. At masasabi ko, ulitin natin Yolanda. Alam niyo po, Ulit. yung record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Makita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Ang katong akong ipada Okay, comment kayo, correct me if I'm wrong. Basta ang pagkakalam ko, ang pinakaunang dumating na tulong sa Tacloban, Leyte, nung panahon ng Yolanda, ay yung tulong na galing mismo kay Mayor Rodrigo Roa Duterte
sayang hindi ko maipakita may speech si Congressman Martin Romualdez. Ina-acknowledge niya siya yung laki ng tulong na galing sa Davao no after ng Yolanda. Kaya grabe ang pasalamat ni then Congressman now Speaker Martin Romualdez na yung agarang pag-respond ng Davao City sa pangunguna ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. I don't know kung saan ang hugot ng Pangulo. Bakit niya nasabi yun? Baka parehas na naman nung yung KOJC na SEEDS nung nagsalita siya na anong human rights violation, sabi niya. Ang mga pulis nagpunta doon, walang armas dahil walang dalang baril, walang tear gas. Ganon, na very confident pa ang Pangulo. At yun, depende sa nag-feedback sa kanya, yung nasasagap niyang informasyon, yun din ang sinasabi niya. Kitang-kita naman, buong Pilipinas, buong mundo, saan may Pilipino, ang daming pulis, karamihan may baril at may na-tear gas. So, baka ganito na naman ito, may nag-feed ng information sa Pangulo ng pinakaunang dumating sa Tacloban, Leyte, ng panahon ng Yolanda ay itong grupo ni then MMDA Chairman Tolentino. Grabe. So, ganyan yan. Ano pa yung napakasikat sa Facebook Reel. Yung katatanim lang natin, nag-ani na tayo. Tuwan-tuwa ako yung mga ganong reels. Paulit-ulit ko gano'n yung katatanim lang, saging. May bunga na. Katatanim lang, papaya. May bunga na. Katatanim lang, malunggay. Wala siyang magtanim ng bigas. Ano? Yung magbibigay ng gamit, construction materials, mga martilyo, yero, ay nako, sige na lang. I don't know, baka naman ako ang nagkamali. Baka totoo nga na nauna si then MMD Chairman Tolentino, correct me if I'm wrong. Basta ang alam ko, pinakauna, wala nang iba kundi ang ating Tatay Digong. Kasi nalaman ko yung kwento niyan naglarga na ang convoy ng Davao City. Stranded sila sa Surigao City, doon sa Pantalan. Nako, nandun ang Commanding General ng 4th Infantry Division, si General Bisaya. Nung nalaman niya na nandun si Mayor Duterte, nako, ginawan ng paraan ng General. Pinauna niya yung convoy ni Mayor Duterte, kaya nakarating kaagad dahil inalalayan. Kaya nung nanalong presidente si Tatay Digong, ginawa niyang AFP Chief of Staff yung si General Ricardo Bisaya na tumulong sa convoy na yun, ganun pa ang kwento. Kaya ang alam ko pinakauna si Mayor Duterte yung tulong na dumating sa Yolanda.